Kabataan, Pag-asa ng Bayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay narito ngayon hindi lamang upang magsalita, kundi upang muling ipaalala sa ating lahat, lalo na sa aming mga kabataan na tayo ang kinabukasan ng ating bayan. Ang sabi ni Gato si Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero sa totoo lang, tanungin natin ang ating mga sarili kung tayo nga ba ang tunay na pag-asa. Sa panahon ngayon, maraming tukso ang nakaabang social media, bisyo at maling impluensya. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may mga kabataan patuloy na nagsusumikap, nag-aaral ng mabuti, tumutulong sa pamilya at lumalaban para sa pangarap. Hindi hadlang ang kahirapan, problema sa pamilya o kakulangan sa kagamitan para tumigil sa pangarap. Sa halip, ito ang dapat maging daan para lalo tayong magsumikap. Ang kabataan ngayon ay hindi na basta tagapakinig lamang. Kami ngayon ay boses ng pagbabago sa pangarap, sa tahanan at sa lipunan. Sa ating mga magulang, guro at pinuno ng bayan, gabayan ninyo kami hindi lang para kami itama, kundi kami marinig at sa aking kapwa kabataan, kumilos tayo, magsimula tayo sa sarili, sa paggalang, sa pagiging responsable at sa pagiging tapat. Sapagkat ang tunay na pag-asa ng bayan ay hindi lamang magaling magsalita, kundi handang gumawa. Maraming salamat po. Sa isang lipunang patuloy na nagbabago, may mga isyung kailangan bigyang pansin, mga usaping matagal nang nakabaon sa katahimikan. Ngayon, ating pag-uusapan ng isang paksang dapat nating pagtuunan ng pansin. Itigil ang cyberbullying, ipaglaban ang kabutihan. Sa panahon ngayon, halos lahat tayo ay gumagamit ng cellphone, computer at internet. Madaling makipag-chat, mag-post at mag-share sa social media. Pero sa kabila ng kaginhawaan nito, may masamang epekto rin. At ito ay ang cyberbullying. Ang cyberbullying ay ang pananakot, pang-aasar o paninira ng ibang tao gamit ang internet. Maaaring ito sa pamamagitan ng masasamang komento, pagpapakalat ng chismis o pagpupost ng nakakahiya o maling impormasyon tungkol sa isang tao. Ang cyberbullying ay hindi biro. Makakasakit ito ng damdamin. May mga kabataan na nawawala ng tiwala sa sarili, nalulungkot at minsan pa nga ay napupuntas sa masamang desisyon dahil dito. Bilang isang kabataan, may magagawa tayo. Una, maging mabait sa internet. Isipin muna natin kung makakasakit ba ang ating mga sinasabi o ipinopost. Pangalawa, huwag makisali sa paninira o pang-aasar. At pangatlo, kung may nakita tayong cyberbullying, tumulong tayo at magsumbong sa tamang tao, tulad ng mga magulang, guro, at mas nakakaranda. Hindi sapat ang salita kung walang gawa. Itigil natin ang cyberbullying at palaganapin ang kabutihan. Magsimula tayo sa pagiging mabuti sa ating mga salita at kilos, online man o sa tunay na buhay. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Meiji Milidar. Ang pamagat ng aking talumpati ay ang bawat pagsubok may tagumpay. Sa bawat yugto ng ating buhay, hindi nawawala ang mga pagsubok na sumusubok sa ating katatagan at tiwala sa sarili. May mga panahong tila gusto na natin sumuko dahil sa bigat ng ating dinadala, ngunit tandaan natin na ang bawat problema ay may dahilan. Ang mga pagsubok ay hindi hadlang upang tayo huminto, kundi pagkakataon upang tayo ay mas tumibay, matutong bumangon sa bawat pagkadapa tulad ng araw na muling sumisikat matapos ang bagyo. Ang ating mga paghihirap ay pandalian lamang, darating din ang liwanag na tagumpay. Ang tagumpay ay hindi agad nakukuha. Ito ay bunga ng tigaya, sipag at pananalig sa Diyos sa tuwing tayo ay napagharap sa mga kabiguan. Huwag natin isipin at tapos na ang laban. Sa halip, gawin natin ang inspirasyon sa bawat pagkakamali upang mas sumisikap sapagkat sa dulo ang bawat pagsubok naghihintay. Magpapatunay na lahat ng ating paghihirap ay may kabuluhan, kaya't kapit lang, magtiwala at huwag sumuko dahil tunay nga ang mga bawat pagsubok ay may tagumpay. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Rosabel. Nagagalak po ako na makapagtalumpati sa inyo ngayon. Mga kabataan, tayo ang pag-asa ng ating bayan. Tayo ay magbibigay ng liwanag at pag-asa sa ating kinabukasan.
Huwag tayong matakot sa mga hamon at pagsubok. Sa halip, harapin natin ito ng may tapang at determinasyon. Tayo ay mayroong mga pangarap at mga layunin. Pagtrabahuin natin ito ng may tiyaga at sipag. Huwag tayong sumuko sa mga pagkabigo. Sa halip, matututo tayo sa mga ito at magpatuloy. Bilang kabataan, tayo ay mayroong lakas at potensyal na magbigay ng pagbabago sa ating lipunan. Gamitin natin ang ating mga talento at kakayahan para sa ikabubuti ng ating bayan. Mabuhay ang kabataan, mabuhay ang pag-asa ng bayan. Tayo ay kinabukasan at tayo ay magbibigay ng liwanag sa ating bayan. Maraming salamat.